Ay, nako. Anyway, ito alam mo, maganda itong sinabi ni, alam mo ito, mga banat ni Atty. Panelo talaga. Maganda, magaling talaga ito siya. Atty. Panelo, huwag ka na tumakbong senador. Maging vlogger ka na lang. Hindi, baka, sandali. Una-una, boss, Dada, hindi silibayan yun. Iba yun. Yung mabagal ang utak, iba yun. Mababagol utak nun, pero hindi silibayan yun. Okay, hindi silibayan yung tinutukoy ko. Anyway, ito kasi alam mo bakit yung sinabi si Atty. Panelo, kasi 'di ba, hindi naman siya pinalad maging senador, tumakbo siya. Kasi yung kanyang utak talaga malalim eh. Masasabi mo yung logic nitong mama na to magaling. Kaya lang talagang siguro meron lang talaga mga taong hindi shoot na maging politiko kasi alam nyo, ito in fairness, sobrang galing ni Atty. Panelo. Sobrang talino ni Atty. Panelo. Kaya lang may part sa kanya na very may sungit na dating sa personal. Pero mabait, okay? Pero hindi siya yung katulad ng iba na politiko na friendly. Hindi siya ganun eh. Kaya siguro hindi rin siya nanalo kasi hindi niya personalidad yung ganun. Di ba? Pero pagdating sa utak at logic sa ay ang galing ho ni wala, no comment ako kay Atty. Panelo. Ito, panoorin nyo yung comment niya ha. Sabi ng Speaker Martin, I will stand and fight against anyone. Teka muna. Bakit? Sino ba nang-aaway sa'yo? Wala naman nang-aaway sa'yo Ano pa sinabi niya? We will also not allow anyone to stop us from accomplishing our mandate for our countrymen. Bakit? Sino ba pumipigil sa'yo? Kung tinutukoy mo si dating Presidente Duterte, Speaker Martin, makinig ka ng maayos para hindi ka nagkakamali ng landas. Hindi ka naman binabanatan Humihingi lang ang dating Presidente Duterte ng accounting. Hindi away yun. Kung baga, pinapaalalahanan kayo ang inyong mga tungkulin sapagkat public office is a position of trust and you're accountable to the people. Ngayon, nagre-react ang Kamara de Representante dun sa binanggit ng dating Pangulo na Rotten House. Ang problema naman po sa inyo kasi, kahit nung wala pa kayo dyan sa Kamara de Representante, rightly or wrongly, that has been the reputation of the House of Representatives. English yun Ang English yun. Lupit nun Yan ang reputasyon Kung may inuulit lang yan ang kalakaran, yan ang pananaw ng maraming tao sa ating mga kababayan. At hindi naman po masasabing walang basehan ang ganong pananaw. Sapagkat kung titingnan natin ang mga demanda sa mga miyembro ng Kamara at pati ng Senado, ay makikita natin na punong-puno ng demanda ng mga katiwalayan. Maraming conviction, meron ding absuelto, pero the fact is, talagang maraming graft cases against the members of the House of Reps. Kaya yan ang naging reputasyon. Kaya yung mga bago pa lang na kinatawan, huwag kayong magre-react. Yan talagang pinasukan nyo. Ever since wala pa kayo dyan, yun na ang reputasyon. Tama man o mali, yan ang reputasyon. Attorney, meron ding ilan sa ating mga kababayan o mga political analyst pala ay nagtatanong kung may bagong mukha na ba yung opposition. Alam mo, ito, una yung sa sinabi ni Panelo. Nagtataka rin ako. Tama naman talaga siya sinabi niya. Itong si Romualdez, feeling niya inaaway siya. Dito mo makikita kung ano ang upbringing ng isang tao. Di ba? Kasi, alam mo, halimbawa, si Vice President Sara Duterte, nung kinwestiyon siya tungkol sa confidential funds, kinwestiyon siya sa intelligence funds. Actually, sabi nga nila, confidential funds lang naman daw ang hinihingi. Tanungin ko kayo, meron ba siya sinabi na, bakit nyo kayo naaway? Makikipaglaban ako. Hindi ako uurong sa laban.
May ganun ho ba si BP Sara Duterte na feeling inaapi? Wala ho siyang ganun. Tama, mali. Di ba? Ito ho, tinanong mo lang, pwede ba paki-liquidate yung budget ng ginamit nyo? Oh, bakit mo ako inaaway? Ano na? Bakit nyo ako? Lalaban ako, walang makakapigil. Alam mo, pasensya ka na, Romualdez, ha? Parang yung ganyang style yan ng mga spoiled brat. Yung tinanong mo lang, di ba? Tinanong mo lang naman, asa ng liquidate. Kasi, halimbawa, eto bigyan ko kayo ng halimbawa. Mga empleyado. Ako, may mga empleyado akong inahandle. Buti na lang walang ganito, di ba? Kung mga empleyado ko, mga honest. Hindi totoo pag tinanong mo, pag kayo gumastos, kasi lahat sila may credit card. Binigyan ko siya credit card. Ito. Basta pag gagastos kayo, text nyo sa akin kung magkano yung ginastos nyo. Tapos, ano nyo na lang sa akin. Kasi ayoko nung yung mayat-maya, ite-text ako, sasabihin nila sa akin, Sir, may gastos sa ganito, kailangan ng ganito. So, hindi, binigyan ko na lang sila ng card. Tapos, text nyo na lang ako. Tapos, ang sasabihin ko lang, asan yung OR nito? Di ba? Ganun Para, alam mo yon, gastos nung production, kailangan naka-liquidate lahat yan. Asan ang OR nito? Matik naman sila na pagka may ginastos. Sir, may may 3 million akong winidraw. Joke lang po yun. Huwag kayo maniwala. Nag-imagine lang ako. Kunwari totoo. Diba? Meron akong winidraw na 1,000. Sir, kasi ganito yung gastos. Tapos pagtatanungin ko sila, asan na yung resibo? Sir, ito yung resibo. Gaganyan sila. Diba? Pero kung ano ang klaseng empleyado na merong something, pagka tinanong mo, asan na yung OR siya? Hindi naman ako magnanakaw Bakit mo ako pinagbibintangan? Sir naman, ano naman nakakala nyo sa akin, kukupitan ko kayo? Anong tawag mo sa ganong klaseng empleyado? Di ba may something? Tama, mali? Madam Virginia, senglot ka na naman dyan, ha? Pag balik namin dyan, ha? Banatan uli natin yung Hindi. Aside from pagiging defensive, tama naman kayo, Diego Latigodgarski. Aside from pagiging defensive, pag yung mga ganyang empleyado, bitawan mo na yan. Pag ganyang empleyado, anak ko, malaki problema niya sa buhay. Malamang, nung bata yan, hindi naki-question yan. Diba? Malamang, spoiled yan nung bata. Ayaw ng otoridad. O kaya, meron talagang ginagawang mali. Di ba? Kasi tandaan ninyo, kung ikaw naman ay walang ginagawang mali, okay lang. Ito sukli. Ito OR. Kasi wala kang ginagawang mali So, ibig sabihin, malinis konsensya mo. Ngayon, kung bagbintangan mo ako, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, ito tama naman. Tandaan niyo yan. Pag ikaw ay wala namang ginagawang mali, okay lang. Wala kaya lang, yung tipong tinanong ka lang, paki-liquidate naman ang budget nyo dyan. Ako ay makikipaglaban para sa bayan. Hindi ako nag-aantala ng serbisyo ng bayan. Gawa kayo ng resolution para purihin ako at suportahan ako. Anong tawag mo doon? Hindi, tanongin ko kayo. Alam mo kung sinong huling gumawa niyan? Si Lucifer. Walang biro. Nasa Biblia yan. Si Lucifer ang gumawa niyan. Kasi merong ang Panginoon, di ba? Tapos sabi ni Lucifer, hindi pwede to. Gagawa ko ng sarili kong Purihin niyo ako. Akong purihin niyo, hindi yung Diyos. Abay, dinaig mo pa si Lucifer, Hindi totoo, di ba? Gumawa kayo ng sariling resolution para purihin ang speaker. Para ipakita ang suporta sa ang sip-sip ang hayop. Napakasip-sip nyo kayo mga kongresista dyan. Napakasip-sip nyo. Kadiri kayo, sa totoo lang. Napakakadiri ho yung ginawa ninyo.
Para kayong batang yung gumawa kayo ng pirma tayo dito ha. Pirmahan nyo to. Ano to? Suporta sa akin. At yung hindi susuporta sa akin, tanggal. Miss Gwen Adesir, salamat po. Di ba? Kaya nga, di ba, halimbawa lang, di ba tayo, minsan nakakakita tayo sa bawat administrasyon. From time to time, meron silang tinatawag na loyalty check na mga opisyal ng AFP, opisyal ng mga PNP. Nagkakaroon ng loyalty check from time to time, di ba? Pagka nagkaroon ng loyalty check, ang ibig lamang sabihin nun, meron talagang ugog na nangyayari. Okay. Pero eto kakaiba ang loyalty check sa kamera. Ang loyalty check sa kamera, gawin ng speaker. Pirma kayo ha. Pag hindi kayo pumirma, tanggal kayo. Ito, pirma kayo. Tanggal kayo pag wala na kayong pirma dyan. Ang tinding loyalty check nun. Buti pa yung loyalty check naman ng Pangulo sa AFP. Diba? At least doon, hindi naman kagad tanggal-tanggal. Medyo gagawan muna ng istorya bago tanggalin. Dito, tindi. Ito. Loyalty check. Support me. Pirma kayo dito. Kulang na lang dyan. Sana inalayan ka na ng bulak. Ay, bulak. Ng bulaklak pala. Bulak tuloy. Sorry. Baka mamaya sabihin na naman ng Libayan, oy! Death threat yan. Libayan! Yung thinking mo talaga, kakaiba. Death wish yun, death. Grabe ka naman, Francis Afable. Talaga, C-complex yan. Hindi totoo. Alam mo, dapat talaga, ako suggestion ko sa camera bili kayo ng bulaklak. Tapos habang nandun sa taas si para namang para namang Diyos na turing nyo dyan Alayan nyo na rin ng bulaklak. Na sa harapan ito, bawat isa mag-aalay ng bulaklak, bawat isa mag-aalay ng kandila bilang suporta kay speaker. Tama, mali? Kasi nga, tama. Pag hindi sila na gano'n, nag-oo, sang-ayon at sumamba sa speaker, wala silang extraordinary fund. Meron ba tayong abogado dito? Tanong ko lang meron ba tayong abogado dito? May tatanong lang ako. Baka nanonood si Attorney Villamor. Baka nanonood siya diyan. May tatanong lang ako live. Live talaga. Hindi, may tatanong lang ako sa kanya live. May abogado po ba tayo? O sige, tatanong ko na nga kahit walang abogado. Mga abogado diyan, pakisagot ako. Makukulong po ba ako pag nagdala ako ng bulaklak sa kamera? Bala ko kasi magdala ng bulaklak sa kamera. Anyway, halos sambahin naman nila yung speaker. Tapos pag tinanong ako, ano yung bulaklak na yan? Ba't may dala ka? Balita ko, sinasamba niyo yung speaker dito Dalang ko na lang din ng bulaklak. Sabihin kaya nila death wish yun? Hindi naman, hindi. Sandali, hindi yung bilog na bulaklak Wag naman ganun. Bulaklak na may chocolate. Linawin ko bulaklak na may chocolate. Baka kasi mamaya pag bilog yung sabihin nila, ay, nagde-death threat ka. Diba? Bulaklak na may chocolate para maganda. May 3 Toblerone. Nakatusok na gano'n, diba? Tapos, bulaklak, flower, rose. Tatanong ko talaga. O kaya sampagita na lang. Sampagita. Kasi medyo mahal-mahal ang bulaklak Sampagita na lang. Tapos sasabitan ko si Speaker Romualdez, no? Hindi, alam mo, gusto ko talagang gawin yun. Kaya lang kasi magbabakasyon lang ako Siguro sa January, tulungan mo nga ako, Sahad. Nandiyan si Sahad, nanonood, Sahad, samahan mo nga ako, gawa mo nga ako ng isang dramatic na video, yung merong tipong, gusto ko yung may drone pa. May drone, tapos bababa ako sa camera, tapos pag may session sila, tapos may daladala akong bulaklak. Papasok ako doon.
Tapos pag pinigilan ako, sasabihin ko, di ba po, this is the house of the people? These people are our representative. So, I have the right as an ordinary citizen of this country to express my appreciation, my adoration to the Speaker of the House. Sinimotion, ano? Hindi totoong bulak lang dadaling ko, rose. As in yung mga pula-pula, tsaka yung peng-peng, at tsaka yung puti-puti. Oh. Samahan mo ako para pag ako nakulong, sama ka. Diba? Ano kaya sa tingin ninyo? Pwede ko kayang gawin yun? Tapos simple lang naman, sasabihin ko lang naman, hinahangaan ko po kayo, sir, at hindi man po ako makapirma sa resolusyon na ginawa ninyo para purihin kayo. Bibigyan ko na lang kayo ng bulaklak. Narcissist si Tambalos, baka matuwa yun eh. Sabihin nun, wow naman, salamat, talagang suporta mo. May pansign pa. May pansign akong sasama doon, may pansign ako lalagay doon. Picture niya. Kaya alam, baka makulong tayo, hindi na tayo makapunta ng Japan niya. Ay nako. Panyo, wag kalimutan para haplos kay speaker. Oo. Alam ko na. Oh, eto para naman palaspas na lang. Ay hindi, ginagamit pala yung palaspas pagka nga pala ang tawag doon sa palaspas na yun pagka yung meron kayong Sunday palaspas, ano man tawag doon? Yung bago magkaroon ng Holy Week, 'di ba? Sunday palaspas ang tawag doon. Ano man tawag doon? Heavy luggage ang dalhin mo, boss. Baka magbukas ng pinto 'yun. Wag ganoon. Ang sama ng Palm Sunday. Yun, Palm Sunday na lang. Anyway, tuloy natin to. Posisyon at yung mukha na yan ay tinuturing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman ang masasabi mo doon? Unang-una, gaya nga ng sinabi niya, walang oposisyon na eh. Yung dilaw, wala na. Mukhang ibinaon na sa lupa. Natakot na. Hindi sila makaahon doon sa repudiation na tinanggap nila nung nakaraang halalan. Ito naman mga kaliwa, iba naman ang ginagawa nito. Puro lang pintas, wala namang mga batayan. Ang mainstream media ay tahimik din. Tahimik. O kaya sabi ni Presidente Duterte, ano na nangyari? Kailangan merong nagsasalita. Mabuti itong programa natin habang sinusuportahan natin ng Administrasyong Marcos Jr., hindi natin masuportahan yung mga hinirang niyang mga kabinete, miyembro na palpak. Hindi naman po pwede yan. Subalit, ang programa natin, pinupuri din. Anim sa kanila, ang madalas nating purihin dito. Yung iba, paano natin mapupurin? Hindi natin marinig kung anong pinaggagawa nila. Hindi mo matawagan. Pag tinawagan mo, hindi ka naman sinasagot. Pag tinext mo, wala rin. Siyempre, pupunahin mo sapagkat ang taong bayan nasanay noong panahon ng dating Presidente Duterte na bukas sa lahat. Kalaban o kaaway. Hindi ba? Tingnan mo tingnan mo ang record itong dating Presidente. Nung siya ay tumakbo, 1-2 gobernador lamang ang sumuporta sa kanya. Lahat kalaban niya. Mayor, gobernador, barangay, wala. Isa lang yatang barangay kapitan. Pero nung nanalo siya, anong ginawa niya? Binagyan niya, binuhos niya ang pera ng taong bayan na galing sa kanila. Ibinalik sa pamamagitan ng lahat ng mga gobernador, mayor, barangay kapitan. Kaya mahal na mahal siya ng taong bayan. Pero dahil wala siya sa kapangyarihan, alam niyo naman dito sa atin, ang ihip ng hangin ay nagbago. Ang paalala lang po natin sa mga nasa kapangyarihan, hindi kayo forever nandyan. Yan ang tanda niyo. Ito ang pahayag ni FPRD attorney. Basahin ko lang, bahagi lang po ng kanyang naging sagot doon nga sa tanong kung siya na ba ang bagong mukha
ng oposisyon. Sabi niya, do not always assume that government is always correct. There are many mistakes committed along the way in governance, whether with or without malice. Somebody has to point out these things so that the administration or the president will know about it. At ang yung panghuli niyang pahayag, in a democracy, there must always be an opposition. If there is no opposition, there is no democracy. Alam mo, maganda ito eh. Maganda itong pinoint out ni Panelo dito at saka nitong si Pangulong Duterte. Natuwa ako doon sa ending ni Pangulong Duterte kasi he was asked kung ikaw ba ang bagong mukha ng oposisyon. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, I support the president. Yun ang sinabi niya. Ang ganda nun. Tama naman eh. We should support the president. Why? Kasi we are on the same boat. But it doesn't mean lagi na lang oo. 'Di ba? Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte. Minsan magki-criticize siya because sa tingin niya may maling ginagawa. Yun naman ang sa atin din eh, 'di ba? Lagi nating paulit-ulit na sinasabi dito sa ating channel eh. Pag may maganda namang ginawang kabutihan, mga trabaho, pulisiya, purihin natin. Pero pag may nakita tayong mali, punahin natin. Pero tulad nga na sinabi rin ni Pangulong Duterte, unlike yung mga komunistang mga kongresista natin, sila wala talaga sila nakikitang tama unless bigyan mo ng malaking extraordinary fund. Diba? Kaya nga, alam mo, maganda eh. Kasi again, dito mo makikita na si Pangulong Duterte, doon siya sa bayan, kumakampi. Ibig sabihin, anything that would benefit yung ating bansa, dapat nating purihin. Pero pag may nakita tayong hindi maganda, dapat po nating banatan. Napakaganda po nun. Panalo ho yung sinabi ni Pangulong Duterte. Kasi tama nga naman, ako, even if I did not vote and I supported Isko, it doesn't mean na katulad na rin ako ng mga iba na panay na lang po na pag may nakitang mali o maging tama, ay pupunahin na lang kaliwat kanan. Halimbawa na lang po,